Please be advised that the views and opinions of the host and guests do not reflect those of the station, the management, and its network. Sa barangay tayo, ikaw at ako. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay tayo. Welcome back mga kabarangay. Pagkatapos po natin linawin ng SOP na ito po ay isang form ng graft and corruption, natural lamang po na dumako po tayo sa pagpapaligal naman ng mga transactions na ito. At ito nga po ang BAC or Bids and Awards Committee. Mga kagawad, babanggitin ko lang po isa-isa ito pong mga functions ng BAC at mamaya po i-discuss po natin yung mga yan. Ang functions po ng BAC shall have the following functions. Unang-una po dyan, advertise and or post the invitation to bid, conduct pre-procurement and pre-bid conferences, determine the eligibility of prospective bidders, receive bids, conduct the evaluation of bids, undertake post-qualification proceedings, recommend award of contracts to the head of the procuring entity or his duly authorized representative, provided that in the event the head of the procuring entity shall disapprove such recommendation, such disapproval shall be based only on valid, reasonable, and justifiable grounds to be expressed in writing, copy furnished the BAC. Kasama rin po dyan ang pagre-recommend imposition of sanctions in accordance with Article 23 and perform such other related functions as may be necessary, including the creation of a technical working group from a pool of technical, financial, and or legal experts to assist in the procurement process. Ayan, thank you very much SK for that well thought out research and ayun na nga, research. Sige po, isa-isahin po muna natin mga kagawad. Siguro po, unang-una na po dyan, ito pong pag-advertise or post the invitation to bid. Ano po ba ang ibig sabihin nito at paano po sinisimulan yung proseso nito? Yes, thank you. Ako muna. Yes, go ahead, Kags. Kasi ito yung naging offshoot ng SOP. Kasi dito talaga sa Bids and Awards Committee, dito nagkakaroon ng SOP. Parang sa Committee on Infra, dyan nagkakaroon po ng mga SOP. Hindi ko po sinasabing lahat, pero by normal standards, dyan po nagkakaroon ng mga... Kaya po, tinatag ang BAC sa barangay para maiwasan nga ang mga ganitong pangyayari. So, ang unang gagawin, at siya nga pala, sorry, pasensya na kayo. Itong barangay committee na pinamumunuan niya ng 5 member kagawad. Ganun ka-importante siya. Aside from the others na mamaya i-discuss ni SK Mai. Pero meron 5 kagawads na naandyan para mabantayan ang process ng paggawa ng proyekto nila at paglabas ng pera. So ano-ano ang mga unang ginagawa ng Bids and Awards Committee? Advertise, post, invitation to bid. Ayan yung, well, sa bagay noon, lumang style na to, yung mga tarpaulin na makikita ninyong invitation to bid sa 3 or 4 or 5 conspicuous places, ibig sabihin yung mga dinadaanan talaga ng mga tao para makita nila na merong gagawing project ang barangay. At sa project na yon, nag-iimbita sila ng mga contractor na mag-bid para sa project nila. Yung bid po ay kung magkano ang nais nilang ilaan ng isang contractor para sa project ng barangay. Iko-correct ako ni Kagawad Marie kung kinakailangan ako i-correct. Sapagkat si Kagawad Marie ay naging miyembro ng isang Bids and Awards Committee. So, ayun nga, Kags Marie, ano ba nangyayari pag sa advertise post invitation to bid? Well, first kasi Kags, medyo i-correct ko nga yung una. Meron kasi Kags na hindi lang 5. Kasi if I'm not mistaken, ngayon po ang ating pong Commission on Audit is ang ginawa po nila isang back chairman. Second is yung back vice chairman.
yung back secretary, hindi po yan kinakount as members. So, yung plus yung 3 members. So, bale lumalabas, 6 po sila. Na member ng Sangguniang Barangay. Na member po ng Bids and Awards Committee. Okay. And also, mga kabarangay, you have to take this note also that yung punong barangay po is hindi po kasama sa back. Malinaw po tayo dyan, mga kabarangay. Ang mga punong barangay po is hindi po sila kasama sa Bids and Awards Committee. Tanging mga barangay kagawads lamang po or sangguniang barangay members lang po ang maaari ninyong i-member dito. Not even the SK, dahil may sarili rin po silang procurement on their part. Hindi rin po kasama dyan ng barangay secretary at barangay treasurer. Yung procurement, Kags, kukuha kayo ng procurement officer? Not necessarily taga-barangay o taga-barangay na rin talaga siya? Not necessarily, Kags. Kasi usually naman, pag ang una kasing ginagawa dyan, inaalam muna ano bang project. So, ngayon, pag alam na po natin yung project, magkakaroon po tayo ng bidding. So, yun po yung tama po yung sinasabi ni Kagawad Butch na magkakaroon po tayo ng notice to bid. Second is yung invitation to bid. Kasi aalamin nyo kung sino muna yung mga bidders. Kasi alangan naman sa isang project ng Office of Supplies, for example. Hindi po pwedeng makisali dyan yung mga not in line with business ng Office Supplies. Kasi baka mamaya, porket alam nyo na may resibo, pwede na nating isama sa mga bidders. Hindi po, mga kabarangay, you have to know what is the product. At the same time, kung ano po talaga yung scope of business nila, saka nyo po sila i-allow na mag-bid po dun sa programa or project po na binibidding process po natin para makuha yung project sa government. So, ang sinasabi mo yung determination ng eligibility of bidders. Yes. Yes, Kags. Na halimbawa, tayo ay membro ng BAC. Kung halimbawa magpapatayo tayo ng tulay, yung mga contractor na potential na magbibid, sinasubmit nila yung kanilang background. At ngayon, Kags Butch, we have to remember na dapat yung business is not only DTI registered at kompleto ng mga papeles. Dapat sila rin po ay makapag-secure din ng permit coming from PhilJeps. Ano yung PhilJeps? Ang PhilJeps po, mga kabarangay, ito po yung Philippine Government Electronic Procurement System. At mga kabarangay, dadagdag ko na rin po para po sa kaalaman po ng ating mga kabarangay, lalo na sa mga Bids and Awards Committee members. Kasi usually, pag nag-bidding kayo, may mga companies talagang mai-involve, may mga businesses talaga. So, aside from PhilJeps po, you must remember na dapat po meron silang business profile na isasubmit po sa inyo. Ano-ano po ba ang mga ito? Number 1, ito po yung meron silang Audited Financial Statement or NFCC, BIR Certificate of Registration, BIR Tax Clearance, DTI and SEC Registration, Income Tax Return, List of Projects ongoing government and private contracts, permits, PhilJeps registration, yan po yung binanggit natin kanina, sworn statement prescribed by GPPB, and yung product delivery certificate. Kasi mga kabarangay, pag government talaga, napakarami po talagang attachments niyan. Kasi yung legitimacy ng business po ninyo is isa po yan sa dapat po na bigyan ng priority para hindi po lahat allowed na makipag-procure pagdating sa government. Kailangan talaga kompleto po sila ng requirements na piniprescribe din po by law. Ayan. Yan yung determination ng eligibility of bidders. Kapag mga kagawad, kapag naman po meron na po tayo nakuhang mga bidders para po sa proyekto, paano naman po ina-evaluate ng BAC ang mga bidders po natin? Pagdating naman sa evaluation, SKMI at Kags Butch, ang evaluation kasi natin dyan is number 1, dapat tama yung business in line dun sa programa na ginagawa ninyo. Pangalawa, pagka nakuha na nila and sila yung pinaka lowest bidder, sa kanila po ngayon i-award. Even yung centavo
it matters, mga kabarangay. Hindi nyo pwedeng sabihin na, ay, centavo lang naman, kakilala ko si ganito, si ganyan, sa kanya na lang. Hindi po ganon. Kasi supposedly talaga dapat face-to-face yung bidding eh. Yun ang kaya nga may transparency dapat ang bidding dapat kompleto. Yeah. Lahat na andon, and ang alam ko nagpa-participate ang COA doon eh. Yes, may sila ang parang at mga third party. kabarangay, kasama rin dyan yung magkakaroon kayo ng, yung sinasabi kong face-to-face, Kags, idadagdag ko lang. Dapat kasi meron kayong minutes of the meeting ng back. Hindi pwede yung may mailagay lang. Wag po ninyong gagawin yun, mga kabarangay, dahil delikado. Pwedeng sabihin na, ay, ginagawa naman yan na yung sistema. Then I think it's about time for you to change the system. Lalo na sa mga bago nating mga elected officials. Use your seat and your term to change the system na tingin nila nakasanayan na po ng mga barangays. Plus, pagkatapos po niyan, yung notice of award, ayan, ilalagay na rin po yan dyan. At gagawa rin po kayo ng resolution. Yung resolution po na to, ito po yung among the members of the back na kung sino po yung nandun sa composition na yon. Hindi po yun, iba pa po yun, mga kabarangay, dun sa mismong sangguniang barangay. So, again, mga kabarangay, nililinaw ko lang, magkaiba po yung resolusyon ng sangguniang barangay dun sa resolusyon po na ginagawa ng Bids and Awards Committee. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch. Maraming salamat, Kags Marie. So, para naman sa mga SKs at magkakaroon din sila ng ganare. No, meron din silang sarili nilang BAC at meron din silang sariling procurement process. Ang balita ko, Kags Marie, masyado maselan at bago na yung mga rules ngayon para sa SK. Tama ka dyan, Kags Butch. Kaya nga, abangan nyo sa ating mga sangguniang kabataan. By next episode natin, i-discuss natin yan. Dahil ngayon ko lang nakita, Kags Butch, kung ano na ang laki ng pinagkaiba ng sangguniang kabataan noong term namin sa ngayon. Kasi talagang sila na yung nag-handle ng kanilang mga budgets. And I believe na ang ating pong mga municipal and cities ay hindi pa lahat ng barangays is meron na pong approval of their budget. Some of them is nag-undergo pa ng training yung SK Treasurer. Meron pa po dyan yung term natin sa barangay na Committee on Appropriation or si APRO. Sa kanila ibang term, Kags. BMO. Budget Monitoring Officer. Tapos gagawa rin sila ng ABIP, ng CBYDP. Napakarami pong terminologies na kahit po ako naninibago. At I think maganda rin tong maging episode natin, Kags, kasi mas marami pang matututunan yung mga SK na bagong-bago pa ngayon. Yes, alam mo, natutuwa rin ako dahil kinakailangan yan sapagkat hindi kayo maniniwala mga barangay sa probinsya. Minsan, meron dito sa NCR, ang total budget nila ay 400 million. So, sa 10% ng 400 million, that's 40 million para sa SK. 40 million a year. So, 3 years, that's 120 million ang mahahawakan ng mga bata. Tama. So, mga kinakailangan SK mo officials. talagang istriktuhan. Kinakailangan ka maglagay ng mga third party para malaman nila kung ano nangyayari sa pera ng taong bayan. 'Di ba? Akalain mo yun, 40 million na hawakan ng hindi naman naging CEO, yung iba dyan hindi pa-graduate. So, hindi natin ininsulto yun ha. Ibig ko lang sabihin, ang CEO ng isang kumpanya, kinakailangan masteral degree ka, hinahawakan mo 40 million, pero ito, kaba ng bayan, 40 million, 30 million dito sa NCR, hinahawakan ng mga teenagers. Tapos makikita natin, basketball ang project. Doon, kinakailangan talaga, maging masino po tayong lahat taong bayan. Ayan, maraming salamat po, Kags Butch at Kags Marie. At pakaabangan nyo po yan, mga kabarangay, sa atin pong mga susunod na episode dahil napakaganda pong topic niyan. Pero ano po ba ang offshoot, yung kagaya nga po ng sinabi po ni Kags Butch kanina, o bunga ng mga pinag-usapan po natin today? Ang lahat po niyan ay may kinalaman po sa transparency in government service. Ayan po ang ating tatalakayin sa pagbabalik ng Sa Barangay Tayo. Nagbibigay ng aral sa mga kagawad at kapitan. Sa barangay